Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos bumalik na. Pero before siyang bumalik kagabi, na-interview siya ng media tungkol sa naging desisyon ng Supreme Court sa impeachment case ni Sara Duterte na ang konstitusyonal na naging base ng mga senador para i-archive. Pinatulog muna mga kababayan pending the resolution ng Supreme Court doon sa final ng Congress na motion for reconsideration. So, ito yung sabi ng ating Pangulo kasi tinanong sa kanya ng media, yung desisyon niya ng Supreme Court did not clear VP Sara of corruption allegations. Tama. Yung kampo ni Sara, si Sara mismo, nag-celebrate kasama yung kanyang mga abogado doon sa Davao kasi na-archive yung corruption allegation sa kanya. Kasi sabi ng Korte Suprema, yung impeachment case niya, unconstitutional. Pero sabi ng ating Pangulo, yung desisyon ng Supreme Court, hindi nililinis yung pangalan ni Sara sa corruption allegations. Madaling sabi mga kababayan, yung aligasyon ng pangungurakot, kasama na doon yung aligasyon ng pagbanta sa ating Pangulo, nakadikit pa rin sa kanyang pagkatao. Hindi siya absuelto. Kaya madaling sabi, nothing to celebrate. Yan o. Sabi ng ating Pangulo, Supreme Court ruling did not resolve Sara Duterte accountability. Yan o. Press con mga kababayan doon sa before siyang umuwi kagabi mula sa India. Vice President Sara Duterte's impeachment case was dismissed on technicalities. But whether she is guilty or not remains unresolved, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos kahapon. Sabi dito sa report ng Philstar, following the Senate's decision to archive the impeachment case, Marcos said that the Supreme Court ruling declaring raps against Duterte unconstitutional did not acquit her of any wrongdoing. There has been no trial. So the merits of the case have not been examined, tried, adjudicated, argued, discussed. So accountability just does not come into it, sabi po ng ating Pangulong Bongbong. Paliwanag ng ating Pangulo that the High Court's decision addressed only procedural issues in the House of Representatives. The people need to understand this is a procedural question, sabi ng ating Pangulo. The court did not decide on the rightness or wrongness of the individual. Yun din mga kababayan yung sinabi ng Korte Suprema, hindi absuelto si Sara Duterte. Kasi po yung petisyon ni Atty. Torion nakasentro lang doon sa constitutionality ng articles of impeachment na ang kanilang aligasyon, mga kababayan, kanilang posisyon, multiple impeachment, yung final, laban kay Sara Duterte. Technicality po, hindi man sa merito ng kaso, kaya yung corruption allegation kay Sara, unresolved po, nakadikit pa rin sa kanya. Pati na siyempre yung pagbabanta, na sabi niya, no joke, no joke. O diba, mga kababayan? Sa totoo lang po, ito ang rason kung bakit pabulusok ng pabulusok yung ratings ni Sara Duterte, pati yung Senado, damay. Kasi yung epekto nito mga kababayan, lalong tumitindi ang paniwala ng ating mga mamamayan Pilipino na dinadaan sa technicality at ayaw mangyari yung impeachment trial kasi talagang nalunok yung milyon-milyon. Hindi kayang ipaliwanag kung paano nagastos yung milyon-milyon na confidential funds ng DepEd at saka ng Office of the Vice President. So sa paningin ng ating mga mamamayang Filipino, guilty po of wrongdoing, guilty of corruption, itong si Sara Duterte. At habang pinipigil nila ng mga kakampi ni Sara, ng abogado niya, na mangyari ang trial, parang si Sara Duterte, mga kababayan, ay itinulak nila sa kumunoy na patuloy na lumulubog at malamang hindi na po makabangon. Her political career at kanyang ambisyon na maging Pangulo malilibing sa kumunoy.
courtesy ng kanyang mga abogado at mga kakampi na imbes itulak ang impeachment trial para malinis yung pangalan ni Sara at maging Pangulo sa 2028, ang magiging Pangulo si Martin Romualdez. Kasi po, talo na si Sara sa ratings. At malamang si Martin Romualdez, mga kababayan, na kinakasuklam ni Amy Marcos at ni Sara, yon ang i-endorse ng ating Pangulo na maging standard bearer. At sumunod bilang presidente ng Pilipinas. Ang vice presidente, si Gibo Teodoro o si Amina Pangandaman. Di ba? Mga kababayan, DBM Secretary. From Mindanao din yon. So, magandang katandem ni Martin Romualdez na from Visayas, suportado ng Luzon, na mismo yung ating Pangulong Bongbong Marcos, taga Luzon. Vice Presidente, taga Mindanao, si Amina Pangandaman. Or kung si Gibo, taga Luzon din. O di may balance. Higawan niya talaga, Mr. Maravillas. Pinapalitaw mo na yung mga posibleng maging manok ng ating Pangulo sa pagka-presidente. Si Sara Duterte nga po, ngayon pa lang, sige ng kampanya. At may pinofloat ng pangalan si Harry Roque. Ang vice-presidente daw, si Robin Padilla. Yan ang pinofloat ni Harry Roque, mga kababayan. But anyway, pakinggan natin yung sinabi ng ating Pangulo. Ayan ba? One of the waivers po ng 1987 Constitution, si Attorney Christian Monsod said, it amounts to a dismissal. And you mentioned, sir, It amounts to a dismissal. no. That is no. Let me clarify that. The merits of the case were not examined by the Supreme Court. This is not doesn't mean this is not decide the merits of the case. It just talked about procedure. So the procedure was faulty, was lacking. So yun ang assessment ng Supreme Court. It has no bearing on the rightness or wrongness of the impeachment. And your reaction, sir, sa naging pagboto po ng Senado to archive? Nasabi niyo, sir, ano kayo? Interested observer po kayo. Kaya nga, so I've observed that they voted to keep the I keep telling you, the executive has no role in this. The president has no role. I'm an impeachable officer. I cannot involve myself in any of this. So, it's really the Supreme Court, the Senate, and the House. So you're on that's where the decisions were made between on the issues between the House, the Senate, and the Supreme Court. The Supreme Court has decided, and like I said, that's it. That's the Supreme Court has decided. Well, again, we have already GOA, we have already all of this. I'm sure the House and the Senate will start to conduct further investigations on this because it's really within their purview. So we have all of the mechanisms that are available to us in terms of checks and balances. All we have to do is try and get some answers. So, yeah, we have to make very, very clear to everyone that the Supreme Court decision does not have any bearing on the rightness or wrongness of the merits of the impeachment case. They're not saying that there was no wrongdoing. Neither are they saying that there was wrongdoing. All they're saying is that you did not handle it properly. That's it. And that's why accountability just doesn't come into it here. It's an entirely highly tangential matter. It is not the central point of discussion. Importante na maliwanag sa tao yun. Kasi sinasabi, yung the natural reaction, hindi ka abogado. Hindi ko sasabihin mo, sabi ng Supreme Court, hindi talaga totoo. Wala namang ginawang mali pala. Hindi yun ang sinabi ng Supreme Court. Ang sinabi ng Supreme Court, hindi tama yung pagkahawak ninyo sa House, ang pagkahawak ninyo doon sa impeachment complaint. Yun lang. So,
Accountability doesn't come into it. It does not question our accountability whatsoever. Ang COA nandyan, they can examine all of this, and much of this will be, I'm sure, because we are coming up to the budget process. Alawin ko, nalabasa na naman natin. Reading between the line, mga kababayan, ang gusto lang ng ating Pangulo, maintindihan ng ating mga kababayan na mali yung mga pinapakalat na mga propaganda. Siyempre, galing to sa kampo ng mga Duterte na si Sara walang kasalanan kasi may desisyon na yung Supreme Court. Walang ganun po. Hindi niya tinatch yung merito kasi yung technicalities lang. Doon sa question, kung tama ba yung binuong impeachment case, hindi man yung merito mismo na nakapalaman sa articles of impeachment, kundi yung pamamaraan ng pag-file. Yun ang gustong mga ipaintindi ng ating Pangulo. Kasi nagkakaroon na ng mga misconception. Pinalalabas walang kasalanan talaga si Sara Duterte. Wala pa pong trial na nangyayari. Yung merito ng kaso, hindi pa man po napag-usapan yon. Yan. There has been no trial. So the merits of the case have not been examined, tried, adjudicated, argued, discussed. So accountability just does not come into it. Napakalinaw po. Sabi ng ating Pangulo sa budget hearing niya, so malamang doon ito pag-uusapan. So I think this is a go signal to the members of Congress na tingnan mabuti yung budget ni Sara. Lalo't si Sara, mga kababayan, dumagdag ng kanyang request. Tinagdagan ng 150 million pa yung budget from 700 million to 900 million. Dapat ipaliwanag niyang mabuti. At sigurado, mga kababayan, kakal ka rin uri yung mga chichiriya. Reading between the lines sa mga pananalita ng ating Pangulo, that is a green light. To Congress na busisiin mabuti ang budget, lalo na yung kay Sara kasi questionable. Iyon ang interpretation ko po. Ano ang tingin ninyo? Tama yung ating pananaw? Ngayon sabi ng ating Pangulo, pakinggan ninyo mabuti. No, in my case, well, siyempre may nagtatanong sa akin, sabihin sorry, yung problema niyo yan, hindi ako naghihirap ng problema. That's your problem. That's it again. That situation does not really involve me. It would be highly improper for me to tell my friends who are in the Senate and who are in the House na ito yung dapat inyong gawin. Highly improper yun. Pati na ako may impeach kung gagawin ko yun. Hindi ko gagawin yun. So yes, they ask, we talk about it, but it's not as if I try to direct their actions. That's the last thing I want. Besides, when this all started, I immediately came to the conclusion, I have no part in this. So, we'll just continue doing our work. And then, mukhang tapos na, ayaw ko kung mag-MR pa ang house. Meron pa na. Well, then the process will continue. Pabayaan natin. But if the Senate has decided not to try the case, I don't know. Even if the Supreme Court reverses itself, I don't know what the whole thing. I don't really worry about it too much for myself. I just need to. There's so many things I need to do that I don't know. Those are my priorities. Nililinaw lang ng Pangulo yung kanyang stand, hands-off siya kasi inakusa siya ng mga Duterte ni Sara mismo na ang nasa likod ng impeachment po yung ating Pangulong Bongbong. Kaya inuulit niya yung kanyang statement. Wala siyang kinalaman at hindi niya pinapakilaman kasi pag pinakialaman niya yan, baka niya pati ako ma-impeach. O, di ba? Pero malinaw yung ating sinabi ng ating Pangulo. Let me clarify. We have to make very, very clear to everyone that the Supreme Court decision does not have any bearing on the rightness or wrongness
of the merits of the case. They are not saying that there was no wrongdoing. Neither are they saying that there was. So ang dungis sa muka ni Sara, hindi man po naalis. Kakargayin niya ito na dungis sa kanyang muka hanggat pinipigil ng kanyang mga abogado kasi yan ang gusto niya. Hindi man totoo yung sinasabi niya ang gusto pa rin niya ng bloodbath. Kasi kung gusto niya ng bloodbath, hindi na niya sana question sa Supreme Court yung articles of impeachment, yung constitutionality, kundi pinabuelo na niya yung trial sa Senado para maklear niya ng tuluyan yung kanyang pangalan. Kaya lang, iba man po ang nangyayari. So sa paniwala ng mga mamamayang Filipino na gusto ng trial para sa masagot ng maayos ni Sara, yung mga aligasyon laban sa kanya, 80% po pinipigil niya. Kaya bumubulusok yung kanyang rating sa survey kasama po si Chis Escudero. Damay-damay na. So para lang siya mga kababayan tumalon sa kumunoy kasi tinulak siya ng kanyang mga abogado. Palubog ng palubog sa kumunoy, mga kababayan, si Sara Duterte. Yan in effect ang kalagayan niya sa politika ngayon. Malamang sa malamang, hanggat hindi niya inaharap ng maayos ang mga aligasyon, yung pangarap na 2028 presidential election, malamang matulad siya kay Binay, talo. Di ba? Very popular noon si Jojo Binay, talo. Corruption din yung aligasyon kay Jojo Binay. Hindi na po nakabangon si Jojo Binay. Tumakbong senador, talo. Tumakbo sa Makati, congressman, talo. Wala na. Yung mga anak, si Binay, panalo. Panalo pa ngayon. Pero yung tatay, hindi na po, mga kababayan. You see? O ngayon, i-share ko sa inyo itong sinabi ni dating Supreme Court Justice Adolph Ascona. Sabi po ni retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascona, the Supreme Court niya is saying the Constitution is unconstitutional. Sa naging decision po na i-declare na ang constitutional yung articles of impeachment, lumalabas niya ang sinabi ng Korte Suprema na yung Constitution unconstitutional. Naloko na. Yun man talaga po yung nangyari. Mismo na yung konstitusyon naging unconstitutional. Paano nangyari yun? Di ba? Sabi niya rito sa People's Tonight Radio. Iginiit ni retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascona na nagtakda ng mga bagong requirements ang kataas-taasang hukuman sa desisyon nitong ibasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, na pinagbasihan naman ng Senado sa pag-archive nito sa articles of impeachment. Sa panayam na sa kanya ng ANC noong Huwebes, sinabi ni Ascona na kabilang sa mga bagong rules sa paghahain ng impeachment ang paglaraos ng hearing, paglalatag ng lahat ng ebidensya at pagpapatunay na naunawaan ng magkabilang panig ang mga kaso na parang wala sa 1987, na pawang wala sa 1987 Constitution. Nagdagdag ng requirements yung Supreme Court na wala man sa Constitution. So, in effect, ang sinasabi, sabi ni Ascona, ang sinasabi ng Supreme Court, yung Constitution ay unconstitutional. Kaya kailangan talaga po i-review. Saan ka nakakita na yung Constitution na mismo naging unconstitutional? It can never be po na ang Supreme Court mas supreme pa sa ating saligang batas. Yan ang ibig sabihin, mga kababayan, ni Adolph Ascona. Kaya sabi dito, kabilang sa mga bumalangkas sa saligang batas noong 1987, binigyang diin ni Ascona na ang tanging trabaho ng Korte Suprema ay i-interpret ang konstitusyon at hindi baguhin ito, partikular na ang rules sa impeachment. Sabi niya, the power of judicial review is part of the balancing of the Constitution. Thus, that does not mean the Supreme Court is above the other co-equal bodies. Paglilinaw ni Ascona.
The Constitution is above them all. Kahit yung presidente po, hindi pwedeng yung ginagawa ng presidente ang konstitusyonal, labag sa konstitusyon. Pati ang Supreme Court. Itong sinabi po ni Bato, maling paniwala na ang mas mataas niya sa Supreme Court, yung Diyos na mismo. Kaya dapat anya natin sundin yung naging desisyon ng Supreme Court. Mali po yun. Kung yung desisyon ng Supreme Court, labag sa konstitusyon, hindi pa pwedeng sundin natin. Kailangan we appeal to the Supreme Court na i-review. Kaya nga po, may motion for reconsideration. Ibig sabihin, pwedeng ma-reverse. Kasi ina-acknowledge ng Supreme Court na pwedeng may mali sa desisyon na pwedeng baguhin. Kasi kung hindi, di final na sana. O di ba? Tama po. Kasi nga po, hindi pwedeng yung desisyon ng Supreme Court labag sa konstitusyon. Dapat, ang desisyon ng Supreme Court ayon sa konstitusyon. Yan ang paliwanag po ng mismong framer ng konstitusyon. Hindi po kung sino-sino lang. Authority to speak. Tulad po ni Ascuna. Yan o. The Supreme Court is saying the Constitution is unconstitutional. In effect, ganon ang nangyari. So hindi pwede po napabayaan natin ito. Importante na ang tinig ng mga matitinong tao na wala na sa katinoan yung iba po dahil siguro sa utang na loob. Di ba? Ganon. Pag mga kababayan, yun na ang mangyayari. Talagang mawawala ang tiwala ng ating mga mamamayang Pilipino sa ating judiciary. O ngayon, dito sa statement ng ating Pangulo, ito yung mga reactions ng mga netizens. Sabi ni Carl Franz Traso Gomez, so he is giving a hint to do it properly and make sure it will end up at the hands of the Senate. Got it, House of Representatives? Do your work properly. He wants result. Tama yung reading ng ng netizens. In effect, yun ang pinapahiwatig ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At itinatama din niya yung mga propaganda na walang kasalanan si Sara. O di ba? Wala pa anyang trial. Hindi man anya tinatch yung merito, kundi technicalities yung nangyari. Sabi ni Randy Brasam, the Supreme Court voted in favor of the Vice President and declared unconstitutional because of technicalities. However, the people of the Philippines versus the Vice President is waiting for hope next year as they seek to file new complaint after 1-year ban. On the other hand, the minority is hoping to get a miracle from the Supreme Court. Sabi po ni Paul Pagirigan, a big salute to the President. Sabi ni James Manimtim Isguera, what is more important to the Filipino people? Matters of justice or matters of procedure? Whose interest should public officials serve? Remember the maxim that justice delayed is justice denied. I pray that people will remember the apathy showed by those in power on matters pertaining to justice and accountability. Sabi ni Hermina Salazar, delaying tactics of cheese. Sabi ni Elizabeth Tibay, buti na lang nasa ICC yung ama ni BP Sara. Kung hindi, ganyan rin mangyayari. Hindi papanagutin ng Supreme Court. Sabi ni Tito Katambing, the Senate made it their basis to archive the impeachment to save their master, Duterte. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea.
Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po yung Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Endorsed by cancer survivor Maritone Fernandez. May promo po ang company, mga kababayan. Para sa inyong mga business inquiries, i-message lang ninyo yung aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas on Facebook. Napakaganda po ng negosyong ito. Yayaman kayo rito. Gusto ninyong yumaman? Dapat mangarap kayong yumaman. Pag hindi kayo nangarap, hindi kayo yayaman. Mindset lang po yan. Pati mga coffee, malaki po yung company, very stable po siya. I am Worldwide Corporation. Mga kababayan. Di ba? Ito yung distributor namin sa Australia. Marami kaming stocks para sa mga orders po ninyo. Tingnan ninyo naman to mga kababayan, di ba? Napaka-stable na company siya. Kaya marami yung mga nagninegosyo mga kababayan nito. Sumali na po kayo sa negosyo namin. Yan tingnan ninyo. Mayayaman sila At ang babata pa. Naturuan na lang ng maayos kung paano magnegosyo. Ang mga health benefits po nito, boost immunity, improves digestion, enhances energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. For your business inquiries and orders, look for Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Madam Eileen Rosales, Eileen Closet po, nakabase sa Amerika.